So guys, nandito na po yung in-order kong iMo Bluetooth printer na nabili ko sa Lazada. So ito po, bubuksan na po natin siya. Bali, bumili na rin po ako ng extra thermal paper. At sa ibang shop po ito nabili. Bali, ito yung thermal printer na in-order ko. So, yun. So, ito na po yung printer na iMo. Tapos, sa shop na pinagbilihan ko ay nag-order din ako ng isa pang stencil paper at gusto ko siyang itry. Incon thermal paper. Tapos, tingnan din natin tong isa kung anong pangalan. Kasi, iba-iba yung iba-iba yung paper eh. Kasi, depende sa papel na gagamitin mo, yung quality ng ipiprint mo. Meron yung mga mura na stencil paper. Kaya itong binili ko ay premium. Tignan nyo naman, napaka-secured talaga nilang pack ng parcel. Talagang hindi siya madadamage. Kasi kailangan mo talaga nag-invest sa mga gamit na ginagamit mo. Kasi in the future, magagamit mo talaga to. O diba? Napakakapal ng bubble wrap na nilagay nila. Ayan no, other side, premium thermal stencil paper. At Incon thermal transfer paper. Diba? Ngayon, ito namang iMo inkless printer naman ang i-unbox natin. So, ito na po siya. Teka lang. Bubuksan po natin siya. So, ito na po yung iMo thermal printer. Oh, bigat siya. Ito na po yung thermal printer at itabi natin ito. At yung manual. Then, yun. At nandito rin po yung USB na saksakan niya. Type C po ito. At wala na po siyang laman. Ayun. So, ayan. Ito na po siya. Ito. Pipindutin ko daw ito. Ito ba? Yun. Yun. Ayan. Remove the paper. So, ayun guys. Ito na po yun. Kabuuan ng iMo printer. Bali, kapag bubuksan nyo siya ay kailangan nyo siyang i-click dito. Dito ba? Yun. Hold for 3 seconds to turn on the printer. 1, 2, 3. Ayun. Pa-open na siya. So, dito guys ay gagamitin ko ang aking iPad Pro. So, bali, pupunta tayo sa App Store. Then, i-download natin yung e-printer. Bali, ito na po siya. Ayan. Bali, na-download ko na po siya. Tapos, punta tayo sa image. At maghanap tayo ng gusto nating i-print. So, yun. Ito na po siya. Kailangan. Try natin itong isang bali ito guys. Ito po yung pangalan ng ating iMo printer. Ayan. TO8FS. So, pipindutin po natin ito. So, ayan. Photo editing. Then, ito. Done. So, ito na po yung resulta ng print natin dito sa Incon thermal printer. So, tignan natin kung gaano siya ka-details.
Ayun, oh. Ayan na po siya. Makikita niyo po siya, oh. Sobrang details po niya. Ito naman, i-try naman natin tong picture ko at isang realism na photo na galing din sa Pinterest. Bali dito gagamit naman tayo ng other side na thermal printer. So yun guys, mga kaputi. Ito na po yung result ng print ng iMo printer na dumating na parcel ko. At ito po, recommended ko po talaga itong thermal paper na ito, itong other side. Ito, other side. Yan po, premium. Napaganda po yung premium po yung piliin nyo. Meron din po silang ordinary na other side. Maganda rin po siya, pero para sa akin, kinuha po itong premium na stencil paper. At dito naman po sa Incon ay napaka-okay din po ang pagpiprint niya. Medyo hindi ko pa lang po siyang gamay na gamitin at kailangan pa talaga siyang i-edit. Di katulad nito na napakadali lang po siyang i-print. Kahit hindi mo na siya masyadong i-edit at i-light, kuwang-kuha pa rin yung details. Tulad nito, makikita niyo po, hindi po siya nagdidikit-dikit at yung mga details niya ay kuhang-kuha. Unlike dito na sobrang hindi mo talaga siya makita, pero para sa akin goods pa rin po siya. At sa portrait naman ay nakita nyo naman po ang difference nilang dalawa, diba? Pero okay pa rin siya, hindi ko lang siya masyadong na-edit ng maayos. Sa mga susunod na video ko siguro at aayusin ko muna at i-edit ko muna yung itong picture na to at ipapakita ko po doon. Bali dito naman po sa parot ay okay naman po, wala pong naging problema. Kung itatapat mo po siya dito ay halos magkapares lang po sila ng quality, pero mas kitang-kita lang po talaga yung details nito. Pero ito okay naman po, goods naman po siya. At ito naman po yung sa ordinary na stencil paper na gamit ko noon. Meron po akong naitabi. Yan, bali marami pa po ito na nahulog. Yan, bali may stencil paper pa po ako yung mga luma noon. Buti na lang at naitabi ko at hindi ko pa siya naitapon nung nakaraang nagbaha. Buti hindi siya nabasa. So ito po yung mga na-testing ko sa ordinary printer. Kung makikita niyo po, halos wala ka na pong makita. Sobrang dark po niya. At dito in-edit ko po siya na lines lang at okay naman po yung kinalabasan. Hindi ko lang alam kung maganda yung bakat nito pag nasa balat na, pero sa tingin ko naman okay naman siya. At dito naman sa baba ay sinubukan ko nag-print ng portrait ng Joker at itong mga lines at wala naman naging problema at napakaayos po niya. Wala po siyang naging problema dito. Nasa pag-i-edit lang po yan. Pero kung gusto niyo talaga na portrait at gusto niyo makita yung details ay dito po tayo sa dalawa. At kung mga madadali lang naman na design na hindi niyo na kailangan ng ito, hindi niyo na sila kailangan na bumili. Pero kung gusto niyo mag-stock, okay lang din naman. At dito tayo sa ordinary na paper, okay naman siya. Ang ginamit ko dito ay ito, iMo printer T08FS portable printer. Yan, bali dumating po ito at yung seller po nito ay iniregalo po ito sa akin. Yan, bali gusto niya po itong ipa-testing at i-vlog ko daw para mas makita niyo daw kung gaano siya kaganda gamitin. At okay naman siya, goods na goods po siya. Bali meron po akong isang printer dito, yun po ay Epson M1120. Bali
Yun po yung ginagamit ko dati pag nagpo-portrait ako. Kaso lang mabilis siyang mabura. Napakahirap po siyang tansyahin. Pero okay po yun. Mas maganda po yun. Kuhang-kuha po yung details. Kaso lang napakabilis po mabura. Dito ulit nito siguro. Testing ko to kapag nagtato ako. Ito yung tatato ko. At yan. Bali sa barkada ko to. Portrait ng father niya. Gusto niya itong ipatato sa akin. Kaya yun.